Nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ng taon. Dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Yung anong work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Arnel, 25 years old mula po dito sa Bulacan. Kwento ko lang po itong experience ko. Meron po kaming naging date ng girlfriend ko at, pinaplanong maging girlfriend. Nung time na yon, nililigawan ko pa lang siya talaga. Alam niya po, DJ Lindsay, na sobrang gusto ko siya. Kaya naman nag-date kami doon sa sobrang pasosyal na restaurant. Siyempre, nagpa-impress ako. Pero hindi ko in-expect, DJ Lindsay, na ang magiging first impression niya sa akin, mayaman ako. Pero hindi naman talaga. Nagkataon lang na nung time na yon, meron talaga akong panggastos. Kaya after ng first date, di ko alam kung saan niya kinuha yung lakas ng loob. Pero, nagpapabili na siya sa akin ng mga gamit. Nung una, mga 100 pesos lamang. Pero sa katagalan, umaabot na ng 1,000 pesos and up. Yun po yung mga presyo ng pinapabili niya sa akin. Nung nagreklamo na ako sa kanya at sinabi kong hindi ko pa naman siya girlfriend, pero ganun na siya magpabili, kung ano-ano na yung kinakalat niya sa mga kaibigan niya na kesyo mabaho daw ako, ang pangit daw ng forma ko, pati yung hininga ko nadamay pa. Para bang ginagantihan niya ako dahil lang sa nag-no ako doon sa pinapabili niya sa akin. Kaya naman niloloko ako ng mga kaibigan namin na, ay, ganyan ka pala. Bad breath ka pala. Pangit pala ng forma mo. Alam mo, DJ Lindsay, kahit ganun yung pinapalabas niya,
Wala siyang narinig sa akin na sinisiraan ko siya. Until now. 5 buwan na simula nung kinut ko yung connection naming dalawa. Pero ayaw pa rin niyang huminto. Sa tuwing may nililigawan ako, kinakausap niya agad para hindi matuloy yung panliligaw ko. Sa totoo lang, natotrauma po ako sa ginagawa niya. Wala naman akong masamang tinapay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sinisira niya yung mga diskarte ko. Hindi na nga alam ng mga kaibigan niya na yung mga gamit na mamahalin na bag, mamahalin na accessories, pinagyayabang niyang siya yung bumili, pero ang katotohanan, ako naman talaga. Ultimo yung mga pang-makeup na ginagamit niya, pinabili niya sa akin yun. Paano po ba patitigilin ang gantong klase ng babae? Parang sinisira niya po yung diskarte ko sa mga gusto kong ligawan. Any advice, DJ Lindsay? Muli, ako si Arnel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Magandang morning sa lahat po ng mga panggapo natin na nakikinig na. Oras natin sa buong kapuluan, check your time. 10 minuto makalipas po ang alas 9 ng morning. 9:10 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa estasyon na same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, we are live on Facebook, mga pangga. Pumunta na kayo sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay At meron ka sigurong masasabi tungkol dito sa kwento natin. Imposibleng wala, no? Marami na naman pong magagalit. Marami na naman pong Gina G for today's video. Dali! Ano man nararamdaman mo, isend mo na yan. Punta ka sa facebook.com/energyfm1067. Tapos hanapin mo yung live. Live tayo ngayon. Tapos doon mo i-comment lahat ng gusto mong sabihin dito kay Arnel. And by the way, baka nakakalimutan ninyo, pwede po kayo mag-request ng kantahan na may kinalaman dito sa story na to. Baka kasi na-experience mo na to. Tapos while going through the experience, meron kang theme song para sa sarili mo. Wow! Madali i-play natin yan kung meron man dito yan. I-play natin yan. Isend mo na rin dyan sa ating Facebook account, sa comment section po ng ating live. Ha? Okay na? Okay, tapos may mga pabati ka, send mo lang dyan. Pabatiin na natin maya-maya ng konti. Hello muna! Okay, mag-attendance muna tayo, kids. Siyempre, present si Rosemary, si Arch nandyan, si Alima nandyan, si Marlene nandyan, si Yoli, si Ate Yoli nandyan, si Liza Kula nandyan. O sino pa yung mga wala? Oo, mga late kayo ngayon, ha? Papas ko na magbagong buhay na kayo. Oo, i-share nyo po itong video na ito para masaya po ang buhay natin. Oo, yung mga wala pa dyan, ha? Si Joel, present. Hi po. Bago yata si Joel. Welcome to the family! Joel PJ. Gusto ka naman dyan. Uy, mahirap yung may ganong tingin sa'yo yung babae. Yung tipong akala niya mayaman na mayaman ka, tapos ang katotohanan ng buhay ay hindi naman. Wow! Kumbaga, sapat lang, 'di ba? Pero hindi naman super yaman. Kaya nga ba, 'di ba? Ito nga kasi after daw ng first date, kung ano-ano na yung pinapabili sa kanya nitong babaita na ite. Oo. Tapos, 'di ba, nung hindi niya binili yung nung nag-stop na siya, no na. Kasi nga syempre, ang mahal na ng mga pinapabili nung una, 100 pesos lang daw. Tapos ngayon 1,000 pesos na, umakyat na be. Oo. Improving.
Di ba, 1,000 pesos na. Nag-no na siya kasi parang too much na. O simula nung nag-no siya, kung ano-ano na raw pinagkakalat ng babae, beterya tatad ang ate mo, Di ba? Kasi mabaho daw yung hininga, ang pangit daw pumorma. Sinisiraan si kuya at pinapapangit yung kanyang image sa mga gustong chorbahin tuloy sasabihin. Sa mga gustong ligawan ni kuya. So anong masasabi mo? Ano daw ba ang dapat gawin at paano daw ba patigilan ng gantong klaseng babae? So yan ang tanong sa atin ngayon ni Arnel. If you care like a Care Bear, send mo na yan. Okay, hihintayin ko yan. Pero in the meantime, mabasa muna tayo dito. Sabi ni Nathan, kung ganyan na ayaw katigilan, i-post mo rin sa Facebook na kamo yung mamahaling gamit na dala mo at ginagamit mo, binili mo at nilalait-lait ka niya ngayon. Sabi naman ni Michelle, alam mo, malaki talaga yung inggit sa'yo kaya sinisiraan ka niyan. Hayaan mo at huwag mong patulan, lalo na yung mga panglalait niya. Sa inggit at pagdeadman mo sa kanya, kaya ganyan siya. Parang gusto niya ng atensyon. Sabi naman ni Jovi, huwag mong pansinin yung babae na yan. Hintay ka na lang ng girl na hindi maniniwala sa kanya at sa kung ano mang sasabihin niya. Babaeng tunay kang mahal. Mamahalin kang tapat at hindi mo kang pera. Nabili mo ko niyan, bili mo ko nun. Tama nga naman. Sabi ni John Bryle, kaya pangit magpa-impress lalo na hindi mo naman kayang i-maintain. Hayaan mo lang sila maghabol kesa ikaw yung hinahabol. Hindi, wait. Mali pala tayo sa last line. Hayaan mo sila ang maghabol kesa ikaw yung naghahabol. Yon. Wow! Ganyan. Sabi dito ni Yojiro Adarte, 100% gold digger po. Hindi love ang hanap niyan. Sabi naman ni Lyndon, Brainy DJ, please pa-play naman po ng Patawad Paalam by Moira. Sige, we'll try to play that in a bit. Very, very sad naman niya. Bakit anong pinagdadaanan mo, Lyndon? Lyndon Bridge is falling down. Falling down. Falling down. Charot-charot lang. Sabi ni Maria Joanna, wait lang ang haba. Oo, teka lang ha. Teka lang, may pinaglalaban itong si Maria Joanna. Minsan ang tao hindi titigil hanggat hindi napapahiya. Diba? May mga ganyan talagang tao. May pagka-goldie. Dapat siguro turuan mo siya ng leksyon. Ganyan? Anong leksyon ito? Anong chapter ng leksyon na ito? Dali, ano ba ituturo? Paano natin siya tuturuan? Sabi ni RJ Kim, screenshot mo lahat ng conversation ninyo tapos lalo na yung mga nagpapabili siya at isend mo sa mga friends nyo para manahimik yung gold digger na yan. Ay, galit na galit, be. Sabi ni EL, good morning from SG Araw-Araw. Hi, good morning po sa inyong lahat siya, mga taga SG. Sabi ni LV, good morning, ma'am. Merly Mayo. Ayan, sige, nag-good morningan sila sa isa't isa. Anyways, ano pa ba sabi ng iba dito? Wait, basa pa tayo ha. Sabi ni John Bryle, kaya pangit, yun na yung nabasa ko kanina. Sabi pa dito ni Angel, suspect! Feeling mayaman, bill mo ko girl naman. Oo, ganun dapat yung my day mo, kuya. Uso yun, diba? Suspect. Minayday ko nga si Romel nung isang araw kasi kasama niya yung best friend niya. Tapos ang sweet nila kasi nakahawak si Romel dun sa bewang nung best friend niya, si Adi. Lalaki yun, huwag kayo mag-alala. O di sana nagwala na ako dito kung babae yung hinawakan ni Romel ng bewang, diba? Si Adi Santos ng anong ang team ka, Adi? Sa MPBL kasi, basketball player. Anong ang team Zamboanga? Magkamali ako. Basta, basketball player siya. May pinuntahan sila, si Romel, sinusuportahan yung best friend niya, nakahawak sa bewang. Kasi matangkad eh. Sabi ko, suspect! Namata ang sweet sa isa't isa. Kasi nga trend siya ngayon eh. Sabi ni Army Estoque, tama ba? Good day, yan pas magandang DJ. Ayoko muna magpabati sa National Bookstore. Hoy! Inaaraw-araw nyo kami. Head Office sa Finance Department, hello sa inyo. At busy pa po kayo. Maya-maya na ako magpapa-shoutout sa inyo. Salamat, ingat Ma'am Lindsay. Ini-stylan mo ko Teka ka. Wait ka lang. Pag ako pinagbayad dito good morning, Guafa, Mads Rob, sabi ni LV. And ito last na. Sabi dito ni Konkon, pwede mo siyang kasuhan ng paninirang puri.
Punta ka sa barangay, madali lang yan. Ay, teka lang, kasuhan na ang laban. Teka lang. Teka lang, Kapitan. Kapitan 2! Wow! May-miss ko na si Kapitan Hindi na ako nakakapakinig kay Kapitan 2. Anyways, alam mo, yan yung sinasabi ko. Minsan talagang kumbaga namamali yung tingin. Kasi nga, yung foot mo is always, there at the top, Always, foot forward Ano ba yung kasabihan nila about that? But anyways, parang ginagawa natin or binibigay natin yung best effort natin whenever we court someone, diba? Lalong-lalo na sa mga lalaki. And nothing wrong about that, diba? Kung gusto mo talagang patunayan yung silbi mo o yung value mo doon sa babae. But, may mga pagkakataon kasi na namamali yung tingin sa inyo. Wow! Kaya nga, be yourself lang. Lagi kong sinasabi dito kay Toby. Nadamay pa. Lagi ko sinasabi sa mga friends ko na may nililigawan na, i-chillax mo lang ha, kasi baka mamaya, mamali yung tingin sa'yo, di ba? Magkaroon ka ng impression or magkaroon siya ng impression na mayaman ka. Tapos ang katotohanan ng buhay hindi naman talaga, di ba? Mahirap yun, mag-expect siya. At ikaw din mag-expect ka na totoo yung pinapakita sa'yo, na tuwang-tuwa sa'yo yung babae. Pero ang katotohanan pala, tuwang-tuwa lang siya doon sa mga nagagawa at nabibigay niya sa'yo. Pero yung totoong pagkatao mo, hindi mo alam kung gusto talaga niya. Kasi maaaring kung, halimbawa ito is magandang example. Halimbawa yung babae is mahilig sa AGs. Tapos, ang tagal-tagal niya nang hindi nakakapanood ng AGs concert, 'di ba? Tapos, kumbaga, fanatic talaga siya. As in, deads na deads. Ganyan, AGs talaga, be. Oo. Example lang naman, deads na deads. Tapos, ikaw to, dumating sa buhay niya, may enough money ka, baka sobra pa nga, tapos may access ka sa pagbili ng tickets ng AG's concert. Tapos, bilang nagpapapogi ka, yun yung binigay mong gift sa kanya. Di tuwang-tuwa ngayon ang ante mo, di ba? Tuwang-tuwa siya ngayon. E di pogi points ka ngayon, talagang deads na dead siya sa'yo dahil tinupad mo yung pangarap niya. Ang pinakamahirap dito is, hindi mo alam kung ikaw ba bilang, ikaw na halimbawa, Fred yung pangalan mo, ikaw ba bilang si Fred, yung gusto niya, o gusto mo lang yung ginawa, o gusto lang niya yung ginawa mo para sa kanya na pagbili ng AG's concert tickets na yon, 'di ba? Hindi natin alam. Alam ko naman, best foot forward palagi mga lalaki kapag meron silang gustong babae. Pero minsan tatansyahin mo din. 'Di ba? Baka mamaya kasi yun na, iba na yung nagugustuhan sa'yo. Yung mga kaya mong gawin para sa kanya, yun na yung after niya. Hindi na yung totoong pagkatao mo. At mahirap yan i-recalibrate. Recalibrate, Mahirap yan kumbaga baguhin in the long run. Kasi magkakaroon siya ng expectation sa'yo. So, binilan mo siya ng concert tickets. Tapos magko-concert ulit next month. Baka mamaya mag-expect na naman siya. Paano kung next month wala kang pera, be? Paano kung next month may ibang ganap ka? Paano kung next month broke ka? Di pangit na. Pangit na yung record mo kasi hindi mo siya mabibilihan. So, again, maganda po yung ganon, kumbaga yung pasisiyahin mo yung tao, pasasayahin mo yung babae, pero mas maganda kung magiging masaya siya ng kung sino ka at hindi kung anong kaya mong gawin para sa kanya. Again, I get you boys, I get you guys. Yun ang mga lalaki, gusto nila syempre kumbaga, ako ang tutupad sa mga pangarap mo. Wow! Ganyan May ganong factor ng mga lalaki. Gusto ko ako magiging answer sa lahat ng mga problema mo sa buhay. I'm not the problem, I'm the solution. Ganyan. Kasi may mga ganyang effect ng mga lalaki. Kumbaga gusto nila inaayos nila lahat ng mali o lahat ng problema sa buhay ng mga babae. Ganyan. Kaya tingnan mo, pansinin mo kapag halimbawa nag-open up ka ng problema mo sa lalaki, solusyon agad. Di ganito yung gawin mo, di i-break mo, di wag kang sumagot, di wag mong puntahan. Wow! Kapag babae ang sinabihan mo ng problema mo, anong gagawin ng mga babae? Girl, I feel you. Alam mo, sama talaga ng ugali niyan. Una pa lang Kumbaga babae makikidalamhati sa'yo. Ang lalaki, pag sinabihan mo ng problema, fixer sila Diba? Sila yung mag-aayos, sila yung magkukumpuni. Diba? Kaya nga tayo talagang fall na fall. Kasi yung bait naman niya, talagang inayos niya. Ay, binilhan niya ako ng ganito. Ay, sinamahan niya ako sa ganito. Baka mamaya ang nagugustuhan lang niya is yung pag-aayos mo ng problema at yung mga napoprovide mong relief sa kanya.
at hindi yung pagkatao niya. Kaya mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat po kayo mga lalaki. Ano? Paano nga ba titigil o pipigilan ang ganyang klaseng babae? Kausapin mo siya, mouth to mouth. Hindi mouth to mouth. Siyempre, kausapin mo muna siya. Kausapin mo siya. Sorry kasi naririnig ko yung mga kinikwento mo sa mga kaibigan natin na ang baho ko daw. Hindi naman mabaho yung hininga ko. Nagtututbrush naman ako. Saan ka nang gagaling? Bakit ganun? Mapapahiya yun, be. Kapag ganun yung ginawa mo. Mapapahiya yun. Ha? Saan mo narinig yan? Sino nagsabi sa'yo? Wait lang kakausapin ko yan. Ganyan. Wala akong sinasabing ganyan. Prangkahin mo lang kasi may mga taong kapag pinrangka mo, hindi nila alam paano iikot yung puwet nila, di ba? So, kausapin mo lang talaga ng masinsinan. Tapos dapat, syempre, pag may kinausap ka, meron kang di ba, meron kang mga pruweba na ganito nga yung ginawa niya at ganito yung sinasabi. Kasi baka mamaya, wala kang pruweba, mapahiya ka lang, be. Diba? Mahirap din naman yun. Tsaka, huwag kang mag-alala kasi alam mo darating ang, 'di ba? Darating din yung babae na hindi basta-basta magpapadala sa mga kwento ng ibang tao about you kasi ganun kanya kagusto. Wala akong pakialam kung anong kinikwento ng ibang tao. Basta ikaw talaga yung gusto ko at wala nang makakapagpabago nun. Okay? Tsaka kung kaya mong manligaw out of your circle, 'di ba? Pag umalis ka diyan sa circle ninyo, diyan sa clique ninyo, lumabas ka, 'di ba? Sa ibayo ka manligaw. Kaya sa ibang bansa, ganyan. Basta lumayo ka dyan sa circle niya, lumayo ka dyan sa babae na yan. Para wala siyang access dun sa liligawan mo, di ba? Tsaka mas maganda nga yun, di ba? New breath of fresh air. Tara. Sabi ni Ping Mercado, "Hi DJ Lensay, pwede po ulit from the top?" Hay nako, Ping! Ay, hindi pala to. Si Ping Mercado, si Pierre pala to ng Sisu. Men tend to problem solve and women are empaths. O, di ba totoo naman yan? In English mo lang yung sinabi ko O talaga, Pierre Ayan. So, yun lang masasabi ko. Hello muna kay Arch, at saka kay Darwin na laging nagsisend ng kanilang mga paniniwala sa buhay at mga pakikibaka nila sa buhay. Okay na tayo doon. Again, doon sa nag-request ng kanta ngayong umaga na ito, hanapin natin yung na-request na yon. Pero if my memory serves me well, you are requesting from a song from Moira, diba? Yung Patawad Paalam. Tama ba? Medyo nag-goldfish memory ako. Pagpasensyahan nyo na. Oo, alam mo na maganda lang pero malilimutin. Diba? Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Sisu. Hello mga taga-Sisu. Mga ka-Sisu. Ay, Ma'am Becca. Ay, Ma'am. 9:26 na po ng nagmamagandang umaga as requested over our Facebook page. Here is Moira de la Torre with the song Patawad Paalam. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag masabihing radyo. Sabihin mo, Energy! Kasama nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Tutok lang.